Malapit nang matapos ni Jackson Hayes ang lahat ng kinakailangang papeles para opisyal na kumatawan sa Slovenia sa international basketball at tiyak na magdudulot ito ng malaking excitement sa mga tagahanga ng koponan. Ayon sa ulat, tinutulungan siya ni Luka Doncic upang maging maayos ang kanyang pagsali at mas mabilis siyang ma-integrate sa national team. Ang pagdating ni Hayes ay malaking boost para sa Slovenia, lalo na sa kanilang harap ng court dahil magdadala siya ng taas, lakas at athleticism na tiyak na makakatulong sa depensa at sa pag-atake. Sa mga laban kontra mga powerhouse na koponan sa international stage, malaking tulong si Hayes para mabalanse ang laro ng team, mapigilan ang opensa ng kalaban at magbigay ng extra scoring at rebounds. Bukod dito, ang kanyang presensya ay magbibigay ng kumpiyansa sa buong koponan, lalo na sa mga kritikal na sandali ng laro. Sa tulong ni Doncic at ng kanyang sariling talento, posibleng mas lumakas ang Slovenia at maging mas competitive sa mga susunod na torneo, handang harapin ang pinakamalalakas na koponan sa mundo. Tiyak na abangan ang debut ni Jackson Hayes sa Slovenia dahil ang kanyang galing ay maaaring magdala ng bagong sigla sa team at mag-iwan ng marka sa international basketball. Samantala, sinuspinde ng NBA si Paul George ng 25 games matapos mapatunayang lumabag sa anti-drug policy ng liga. Dahil dito, mawawalan siya ng humigit kumulang $11 milyong na sahod sa loob ng kanyang suspension. Isa itong malaking dagok hindi lamang para kay George kundi lalo na sa Philadelphia 76ers na umaasa sa kanyang presensya bilang isa sa pangunahing veterano ng koponan. Ayon sa ulat, ililipat si George mula sa active list patungo sa suspended list matapos ang ikalimang laro. Samantala, makakatanggap naman ang Sixers ng tinatawag na tax variance credit na nagkakahalaga ng nasa $5 milyong bilang bahagi ng proseso habang wala si George sa roster. Sa ngayon, nananatiling tahimik si Paul George hinggil sa detalye ng kanyang paglabag, ngunit malinaw na isa itong seryosong issue na maaaring makaapekto sa kanyang imahe at reputasyon bilang isa sa mga kilalang bituin ng liga. Sa kabila ng sitwasyon, maganda pa rin ang ipinapakita ng Philadelphia 76ers sa kasalukuyang season. Katunayan, pang-anim sila ngayon sa Eastern Conference standings, patunay na nananatiling matatag ang kanilang sistema kahit may mga hamon. Malaking bahagi nito ang mahusay na paglalaro ni Joel Embiid na patuloy na nangingibabaw sa ilalim ng pintura, Tyrese Maxey na nagbibigay ng bilis at scoring sa backcourt, at ang rookie na si VJ Edgecombe na unti-unting nagiging mahalagang piraso ng rotation. Gayunpaman, hindi maikakaila na malaking tulong sana kung available si Paul George para sa Sixers. Ang kanyang depensa, karanasan at kakayahang umiskor sa magkabilang dulo ng court ay mahalagang sangkap para sa mas malalim na playoff push ng koponan. Habang hinihintay ang kanyang pagbabalik, kakailanganin ng Philadelphia na mas pag-igihin pa ang kanilang laro upang mapanatili ang kanilang pwesto sa itaas ng standings at manatiling kompetitibo sa masikip na laban sa East. Samantala, may mga usap-usap na interesado ang Los Angeles Lakers na kunin si Naji Marshall mula sa Dallas Mavericks upang mas maging balanse ang kanilang lineup ngayong season. Nakikita ng Lakers si Marshall bilang tamang wing para sa tabi ni LeBron James at Luka Doncic dahil sa pagiging two-way player nito. Kaya niyang dumepensa sa iba't ibang posisyon, tumakbo sa transition, pumutol sa depensa, at may maaasahang tira mula sa labas na makakatulong sa spacing at opensa ng koponan. Sa kasalukuyan, may defensive specialist na ang Lakers kay Jared Vanderbilt pero limitado ang ambag nito sa opensa. Sa tingin ng Lakers, si Marshall ay mas kumpletong version ng role na iyon dahil may depensa na, may scoring pa. Dahil ang kontrata ni Marshall ay nasa humigit kumulang $9 milyong, kailangang magbigay ang Lakers ng salary na papantay dito kaya papasok si Vanderbilt sa trade dahil pasado ito sa salary matching rules ng NBA. Ngunit ayon sa nais ng Dallas, kailangan may kasamang future asset kung bibitawan nila si Marshall. Kaya handa ang Lakers na isama ang 2031 first round pick upang maging makatarungan ang halaga ng trade. Sa setup na ito, makakakuha ang Mavericks ng elite defender at draft asset, habang ang Lakers naman ay makakakuha ng mas kumpletong wing na mas babagay sa kanilang sistema. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade idea na ito? Panalo ba ang Lakers dito? And he's done what's needed, and that's what's allowed him to be so successful. Nice play by Vanderbilt. Marshall driving against Josh Hart in the lane. Najee Marshall. It's one thing for certain.